Ining sandali. Ako po ba? Oo. Bakit po? Kabarin mo agad yung suot mong pangitas. Itapon mo o kaya sunugin mo. Mag-iingat ka kung saan ka man pupunta. Halos manlaki ang mata ko sa aking narinig. Bakit kaya? Jing, sigaw ni Babe. Bilisan mo. Nakababa na kaming lahat. Andyan ka pa rin sa bus. Sandali lang. Nang muli kong lingunin ang matanda sa kanyang kinauupuan, wala na siya. Siguro bumaba sa kabilang pintuan ng bus. Pagbaba ko sa bus, nagpalinga-linga ako para hanapin ang matanda at itanong kung anong kakaiba sa suot kong blouse. Pero wala. Hindi ko na siya nakita. Napakalibilis naman nun. Kanina lang nasa likod ko. Nasabi ko na lang sa aking sarili. Biglang may tumapik sa aking balikat. Hi Jing, natutulala ka na naman dyan. Si Gwen lang pala. Akala ko ba okay ka na? Saka sino bang hinahanap mo? Ando na silang lahat oh. Sabay turo sa kinaroroonan ni na Babe, Rita, Chona, Alex at Rosmond. Na 2 metro na ang layo mula sa amin. Ikaw na lang ang nahuhuli. Halika na. Hinila pa niya ang braso ko. Lumingon pa rin ako. Baka sakaling makita ko ang matandang kasakay namin sa bus. Sagada. Nasa Sagada nga pala kami. Naagaw kasi ng matanda ang excitement na nararamdaman ko. Mukhang hindi ako mag-e-enjoy sa bakasyon na ito. Napakaraming umaagaw sa kasabikang dapat ay nararamdaman ko sa pagtapa ko rito. Aba, isa ito sa mga ultimate dream adventure ko. Kasama ko sina... Jing, wala ka sa ilalim ng buwan. Bilisan mo kaya. Mataas ng sikat ng araw. Si Babe na puno pa rin ng energy kahit parang forever ang haba ng biyahe mula Maynila. Sumulyap ako sa aking relo. 12:00 na pala ng tanghali. Matataas ang sikat ng araw pero hindi naman ramdam ang init dahil malamig ang klima sa Sagada. Nagpasya ang grupo na tumigil muna sa isang lugar para maibaba ang aming mga gamit. Si Alex ang nakatokang magbantay at kaming anim ang maghahanap ng murang inn na matutuluyan namin sa loob ng 3 araw na bakasyon. Ang tagal na rin namin magkakasama. Pagka-graduate namin, ng high school naging magkakabarkada pa rin kami sa iisang universidad at ngayon nagtatrabaho na kaming lahat. Kahit iba't ibang field ang napuntahan namin, ito at magkakasama pa rin sa Lakwatsa. Ultimate plan namin ang pagpunta sa Sagada noong college pa. Pero dahil laging kulang sa budget, ngayon lang nagkatotoo ang ultimate plan. Bakit kaya ang mga plano hindi natutupad sa takdang panahon? At mas masakit kung ang mga plano ay tuluyan ng hindi matutupad. Katulad na lang, Jing, nakakapanis ng laway ang hindi pagsasalita. Si Babe, kaming dalawang magka-partner sa paghahanap ng inn. Okay lang ako. Alam mo, 3 days ka ng ganyan. Pag kinukumusta kita, lagi mo na lang sinasabing okay lang ako. Mukha namang hindi. Mukha kang tulala. Hindi nga namin maramdaman na nandito ka eh. Parang espiritu lang ni Jing ang kasama namin. Masaya naman ako na magkakasama tayo ngayon kahit wala si... O wag mo nang ituloy. Kalimutan mo na kasi siya dapat. Mag-enjoy tayo ngayon. Yung todong-todong enjoy. Alam ko na, bakit hindi na lang tayo pumunta sa Tourist Information Center na nadaanan natin kanina. Hayaan mo na yung 4 na mag-inquire dyan sa mga inn. Check natin kung saan magandang pumunta mamayang hapon para naman mas masaya ang ating bakasyon. Remember, kailangang makakota. Sa Tourist Information Center na nasa post office building kami dumiretso ni Babe. Sa dingding nito nakapost ng mga lugar na karapat dapat bisitahin sa Sagada. Nahahati sa kategoryang cave, trekking, falls at overlooking. Nandoon na rin ang presyo kung magkano ang pag-hire ng tour guide. Depende kung ilang katao ang i-guide at kung saan pupunta. Nakapost din sa renta sa mga sasakyan para sa mga turistang ayaw mapagod sa paglalakad. Mahal pala ang bayad sa mga tour guide, Babe. Sa palagay mo dapat pa ba tayong mag-tour guide? Baka kulangin tayo sa budget. Oo, kailangan nyo. Delikado ang ibang lugar lalo na sa mga cave. Sabad ng lalaki sa information center. Hindi pa man kami nakakapagtanong. Maya-maya may 3 Koreanong dumating. Nagtanong din sila sa information booth. Sila ba yung mga kasabay natin kanina sa bus? Tanong ni Beb. Ewan ko, ang hirap kasing i-distinguish ng itsura nila. Parang pare-pareho, Xerox copy ganun. Habang tinitingnan ko ang presyo ng nakapaskil, palihim akong nakinig sa usapan ng mga Koreano at lalaki sa information center. Sa sumaging kay pala nila gustong pumunta. Bakit kaya hindi nilang tayo makishare sa kanila para makatipid tayo sa bayad ng tour guide? Mas marami, mas mura. Mungkahi ko kay Babe. Nilapitan namin ang 3 Koreano. Tumataginting na high ang pagbating pambungad ni Babe. Hindi naman sila mahirap kausap. May kasama pa raw silang 3 na naiwan sa inn na kanilang tinutuluyan. Pinuntahan na namin si Alex. Nandun na pala si Narita, Gwen at Chona at Rosman.
Nakakuha na sila ng insalagang 200 per herd. Yun daw kasi ang standard rate ng sagada. Excited din namin ibinalita ang naging deal namin with the Koreans. Wala namang kumontra kaya kanya-kanya buhat na ng mga bag at nagtungo na rin kami sa ina ilang metro yung laman lalakarin mula sa poblasyon. 2 hanggang 3 tao lang ang kasya sa bawat kwarto. Sina Alex at Romson sa isang kwarto, samantalang sina Babe Rita at Chona sa isa pa at kami naman ni Gwen ang magkasama. Gwen, pangit ba tong blouse ko? Magpapalit pa ba ako? Hindi naman. Kahit hindi na. Ako nga hindi na magpapalit. Baka madumihan lang pagpunta natin sa ano nga bang pangalan ng kuweba? Sumaging. Sabi kasi ng matanda na kasakay natin sa bus, hubarin ko raw agad ito at itapon at kung pwede sunugin ko raw. Sinong matanda? At bakit daw? Sayang naman yan, no? Yung matanda sa bus sa likuran ko. Kasi sinabihan niya ako, kaya ako natagalan sa bus. Ang weird niya nga eh. Hindi ko naman naitanong kung bakit dahil nawala agad siya. Pero papalitan ko na rin. Marami naman akong dalang damit. Saka kasama rin ito sa alaalang dapat kong itapon. Sabay pukol ko sa pink na ball na basurang nasa loob ng kwarto. Kung galing para sa kanya, itapon mo na nga. Bakit ginamit mo pa? Lalo kang mahihirapang mag-move-on yan. If the feeling is gone, please don't pretend that you'll still have me. I can see it in your eyes. Kasabay ng panginginig ng kama. Hello, okay na ako. Oo naman. Dito ka sa Sagada, kasama ko mga kaibigan ko. Bakit napatawag ka? Importante ba? Sure ka hindi ka naman tumatawag ng di importante eh. Hindi mo ko alam kung paano mo sasabihin. Ano ba yun? Basta mag-iingat ka. Oo naman, I'm safe here. Wala naman siguro magnanakaw o rapist dito. So anong sasabihin mo sa akin? Ano sa text na lang? Di mo alam kung paano explain. Nag-aksaya ka pa ng tutut-tutut. Ang weird talaga nitong kaibigan ko. Tatawag tapos sa text na lang daw niya sasabihin kung bakit. Asa na ba yung charger ko? Inisa-isa kong inilabas ang laman ng aking bag. Disk mirror, kikay-kit, toiletries and sheets. Cross, timbuwang ng disk mirror mula sa misang pinagpatungan ko. Tok, tok, tok. Jane, Gwen, handa na yung lunch, baba na tayo. Si Chona na mukhang gutom na gutom. Sige Gwen, mauna ka nang bumaba. Ligpitin ko muna tong nabasag na salamin. Okay ka lang ba? Sunod ka kaagad ha. Habang nililigpit ko ang bubog, saka ko lang natitigan uli ang aking sarili mula sa pera-perasong salamin. Sa loob ng 3 araw, mukhang nabawasan na agad ang timbang ko at nangingitim na naman ang paligid ng aking mata. Kailangang makabawi ako sa depression. Pagsulyap ko sa relo, 2:50 na pala. 3:00 ang usapan namin ng mga Koreano. Kailangang maligpit ko na to. Ako pa naman ang pinakamabagal kumain. Aray, huling peraso na ng salamin ay nahiwa pa ang kamay ko. Kagad kong pinunasan ng tissue at binuhusan ng alcohol. Ang hapdi, mukhang malas yata ang bakasyong ito. Pagtingin ko sa cellphone ko, saka ko naalalang hindi ko pala na-charge. Tsak, lumabas na ako ng kwarto. Ay, tumalo ng isang pusang itim mula sa kung saan pagbukas ko ng pinto. 3:00, kumpleto na ang grupong binansagan ni Alex na Philippine Korean team. Si Babe ang Miss Congeniality ng grupo, kaya isa siniyang tinanong ang mga pangalan ng 6 na Korean, 2 babae at 4 na lalaki. Isa-isa niyang ipinakilala sa amin pero hindi ko rin matandaan ang kanilang mga pangalan. Common English names kasi, Jill, Jack, Harry, Bill, Billy, Bully, ewan. Tumating na ang 3 tour guide na sasama sa grupo. Bawat isa may daladalang ilaw na digas. Mga kasing laki ng ulo ng isang tao. May pagkasuplado ang tour guide dahil hindi man lang nila nakuhang magpakilala sa amin. Kung hindi pa itinanong ni Chon ay wala yatang balak magpakilala. Ako si Sergio. Yun si Joseph at si Randy yung isa. Mga 15 to 20 minutes tayong maglalakad kaya simulan na natin. Dahil mga pagod at galing sa biyahe, hindi kami masyadong nag-uusap. Kanya-kanyang pwesto sa kalsada. Maging ang mga tour guide, hindi rin nagsasalita. Marahil sawa na sa pagpapaliwanag tungkol sa sagada, sa dami ng turistang kanilang naipasyal. Ali nagbababla, naitapon ko ang suit kong blouse at mag-iingat daw ako sa lahat ng pupuntahan ko. Kaibigang tumawag para sabihing mag-iingat ako lagi. Salaming nabasag. Dugo sa aking kamay dahil sa bubog. Itim na pusa. Ano bang nangyayari? Magulo lang talaga ang isip ko. Hindi ko lubos maisip na sa ganoong paraan matatapos ang lahat sa amin ni Eman. 3 araw nang nakalipas ang sabihin niya sa akin hindi na ako makakasama sa sagada. Hindi na rin natin pwedeng ipagpatuloy ang ating relasyon. Ikakasal na ako. Para akong sinaksak ng 1, 2, 3, 10. Hindi. Hindi lang 10 beses sa aking likuran. Sa sakit na aking naramdaman nang marinig ko ang mga katagang iyon. Kanino? Kailan? Bakit? Anong ginawa kong masama sa'yo? Nagkulang ba ako? Ilan lang sa mga tanong na gusto kong itanong pero walang lumabas sa bibig ko.
Nakatingin lang ako sa isang direksyon hanggang sa unti-unting pumatak ang luha sa aking pisngi. Hindi ako nananaginip. Halos gabi-gabi akong umiiyak sa paghanap ng sagot sa tanong na anong naging kasalanan ko. Para saktan niya ng ganun-ganun na lang. Nag-aalala ang mga kaibigan ko nang malaman nilang nangyari. Akala yata nila magpapakamatay ako dahil dun. Pero hindi. Mukha lang mahina ang loob ko dahil payat ako. Bakit ko naman sasayangin ang buhay ko sa walang kwentang taong tulad niya? Pero hindi ko may tatatago ang matinding hapding nararamdaman ko. Jean, napalingon ako sa sabay-sabay na pagtawag ni na Babe Rose, Monrita, Chona at Alex. Bitbit ang sarili kong flashlight. Ako pala ang nauuna sa grupo at ilang metro na ang agwat ko sa kanila.